Hello mga kaibigan, naka-receive ka ba sa email mo or nagulat ka na lang pag-open mo ng YouTube Studio, nabasa mo your channel is not currently able to earn. Dito, mababasa natin na yung automated system and human reviewers, meron daw nakita na hindi daw natin fina-follow yung YouTube channel's monetization policies. So, alam naman natin na meron talagang policy and hindi tayo pwedeng basta-basta mag-upload lang. So, meron tayo ditong iba't ibang reviewer feedback. So, yung iba, naka-receive sila ng reusable content and yung akin naman inauthentic content. So, don't worry dahil pwede naman tayo mag-fill dito. So, if ever na sa tingin nyo, nagkamali lang sila, pwede tayong gumawa ng video. Pero kahit halimbawa sa tingin nyo, tama naman, hindi sila nagkamali, kailangan pa rin natin mag-send sa kanila ng appeal. Kasi kapag hindi natin ginawa yon, maaaring hindi lang etong channel natin yung masuspense, maaari din madamay yung ibang channel natin. For example, kung meron kang more than one YouTube channel, okay? So, kailangan mo talagang i-explain kung paano mo ginagawa yung mga content na ina-upload mo. And ituturo ko yan sa inyo kung paano nga ba natin iisa-isahin. But first nga ba, inauthentic content. So, itatap nyo lang para mabasa nyo kung ano nga ba yung ibig sabihin ng review or yung feedback nila sa inyong content. Mass produce or repetitive to increase views daw. So, ibig sabihin, nasasobrahan ako sa pag-upload tapos hindi ko nabibigyan ng tamang commentary or maaaring nagmukha na siyang mass produce dahil ang dami kong ina-upload na shorts. Kasi naman kaya nag-upload din ako ng shorts dahil yun talaga yung hilig ng mga viewers ko. Pero, kailangan reviewin din talaga natin yung content. Kasi, para pag nag-appeal tayo ng video, meron tayong masasabi sa kanila at kung paano nga ba talaga natin ginagawa. Yung iba kasi ang dami nang gumagawa ng AI and yes, gumawa din ako ng AI lately and medyo pinagsisisihan ko kasi may mga times na hindi ko na din masyadong na-edit. So, kailangan talaga kapag gumagawa tayo, authentic talaga and may originality tayo. Okay? Now, ang tanong, ano nga ba yung una nating gagawin? So, huwag kayong magpapanik dahil meron naman silang paraan kung paano tayo mag-a-appeal. Una, kailangan natin mag-film ng video sa supported language. So, kailangan English din naman, okay? And kung halimbawa iba yung language nyo, pwede kayong mag-add ng English subtitle. And take note, kailangan keep your video under 5 minutes. So, dapat hindi nyo paabutin ng 5 minutes yung haba ng video na gagawin nyo. And mas maganda kung nakikita yung mukha nyo dahil i-explain nyo kung paano nyo ginagawa yung content nyo. At sa pinakauna, yung first 30 seconds ng video nyo, ilalagay nyo yung channel URL nyo. So, kung hindi nyo alam kung paano hanapin yung channel URL nyo, i-comment nyo lang sa may baba and gagawa natin ng another video, okay? So, yung mention the reviewer's feedback, sasabihin nyo kung bakit sa tingin nyo nagkamali sila ng feedback sa inyong content or sa inyong channel. Then, magpo-provide din kayo ng visual example kung paano nyo nga kinikreate yung mga video na ina-upload nyo. Tapos, ipapakita nyo kung paano nyo finifilm and kung paano nyo ine-edit. So, kailangan kasi mapatunayan natin na may human touch talaga sa atin yung mga video na ina-upload natin. Okay? So, paano natin i-address yung feedback? Kailangan kasi i-address din natin. For example, kailangan i-add natin kung paano nga ba tayo nag-a-add ng commentary or narrative sa ating mga video. Then, syempre, yung pinaka-importante, kailangan pakita na natin yung pinaka-output, lahat ng video natin dun sa ating channel. Or kung paano ba natin may explain na magkakaiba talaga yung ating ina-upload sa isa't isa, okay? Yung iba kasi, copy lang sila ng copy. Halimbawa, ito yung trending ngayon, ito yung nag-trending sa channel nila, ulitin nila. So, mali yun. Yun ay nagiging red flag sa YouTube, okay? So, palagi dapat tayo mag-a-add ng twist or palagi tayo mag-a-add ng commentary natin or narrative sa bawat video na ina-upload natin para naman masabi talaga nila na meron value or meron matututunan yung nanonood sa ating mga content. Once na nakapag-create na tayo ng video, ang gagawin na natin, itatap na natin yung mismong appeal. Alam ko yung iba nahihirapan mag-English, so hindi nila alam kung paano sila gagawa ng appeal video nila. Well, i-comment nyo lang sa comment section tapos itatranslate ko na lang sa English para alam nyo yung sasabihin nyo sa inyong video na gagawin. Once na nakahanda na yung appeal video nyo, ang gagawin nyo, mag-start appeal na kayo dito sa inyong YouTube Studio. And here, mababasa nyo nga yung guidelines nila kung paano dapat ginawa yung video na isi-send nyo sa kanila. So, na-explain ko na yan isa-isa sa inyo. So, mag-scroll lang tayo pataas para mahanap natin dito yung pinakalagayan ng link. So, i-upload nyo muna yung inyong video and kailangan yung video nyo naka-private. Tapos, kukunin nyo yung link, ika-copy and ipipaste nyo dito sa may box. Okay? So, nakalagay din dito kung kailan
or kung hanggang kailan kayo pwede mag-submit ng appeal nyo. So, once na makopy nyo na or ma-paste nyo na nga dito yung inyong link ng inyong video, itap nyo na dito yung submit. And maghihintay kayo ng kanilang response. So, i-review muna nila. You will get a response within 14 days. Pero, yung sa akin kasi, under 24 hours, naka-receive na ako ng email from them. And meron tayong part 2 nito kung interesado kayo kung ano yung naging decision sa akin ni YouTube, okay? So, hanggang dito na lang muna ang ating video for today. And thank you sa pagsama. And kung na-experience nyo yung ganitong problem, don't worry dahil meron namang paraan kung sakaling ma-demonetize si channel nyo, pwede pa naman kayo mag-reapply. Okay? So, i-comment nyo lang kung ano yung nararamdaman nyo, kung medyo naiinis pa kayo, medyo nag-worry, or kung hoping pa rin kayo sa mas magandang result based sa magiging review nila. Okay? So, thank you and have a blessed day everyone.